Ang Pangulo, nilabas yung warrant of arrest kagabi lang, tapos na tayo dito. Yeah. I Yes, that's why understand. this... Na sinabi po na yung warrant of arrest ay tunay. I understand, Mr. President, and therefore I'm appealing that perhaps this matter should be tackled in the committee rather than in this in plenary, so that we can address other concerns, Mr. President. The appeal- And the for the appeal- record, Paano natin pag-uusapan yung ibang... and for the record, Mr. President, I still have the floor. And for the record, Mr. President, we voted against resolution number 44. So to say that we have this resolution, yes, but there are senators who voted against it, and therefore it is not necessarily our agreement with the points being raised by the good senator from Camarines Norte. For the record, Senator Padilla... turingin at talagang agresibo yung aksyon. Na hindi ka magugulat. At syempre, para tumigil yung isang tao dahil hindi mo masabi yung sinasabi mo, lalakasan mo ang iyong boses para marinig ka. Diba? Tama. Passionate lang naman, ang nakita ko hindi naman nanigaw. Passionately exclaimed, I still have the floor. Yeah. Walang pambabastos doon, no? At saka sabi ko nga, kung ganyan pala ka balat sibuyas itong si Robin Padilla, wag siya magsenador. Baka kung narinig niya yung mga talumpati nila Miriam Defensor Santiago, nila Jovito Salonga, nila Wigberto Tanyada, nila Pepe Jokdo, nila Raul Roco, baka naihisa sa kanyang salawal. No? Kung ganyan siya ka balat sibuyas, baka kumublin lang Senado sa floor. Pero regardless, dahil mga statesman yung mga yan, kahit na nagkakataasan sila ng boses minsan, they shake hands afterwards. Ganyan na importante. Ano nangyari? Nagpa-call tong si Senate President pro tempore Loren Legarda nung siya nagpa-break, 'di ba? Inabot ni Kiko Pangilinan yung kanyang kamay dito kay Robin Hood Padilla. Ito naman si Robin Hood Padilla dahil balat sibuyas, pikon, hindi naiintindihan kung paano dapat umasa sa Kongreso, hindi dalawang beses in-offer o tatlong beses pa nga yata. At ang sinabi niya, hindi mo ako pinapalamon, subukan mo akong hawakan, makikita mo. Yun ang threat. Yes. Yun ang kabastusan. No, yun ang hindi sports. Kung nasabihan ka lang na I still have the floor at galit na galit ka na, talagang wala kang kwentang senador. Anong sabi ng asawa? Anong sabi? Ni Mariel, hindi naman masamang tao yung aking asawa. Hindi naman yung demonyo. Sabi gano'n, hindi naman yun ang usapan. Ang usapan dito yung asawa mo incompetent. Yung asawa mo walang alam. Yung asawa mo hindi bagay na senador. Wala naman nasasabing masama siyang tao. Pero the mere fact na pinagpipilitan niya na marunong siya sa rules of the Senate at bagay siyang senador, yun ang problema. So, Mariel, wag niyo nang patakbuhin yung asawa mo. 'Di ba? Kasi pikon Kasi hindi kaya Kasi hindi matalino Kasi hindi magaling No? At ang kailangan namin mga Pilipino magagaling at matatalinong senador. Pero ang naisip ko pa nga, hindi ba part lang din ito, isa na namang episode, no? Doon sa The Cayetano, Alan Peter Cayetano Senate Attack Series, di ba? Chill flick. Hindi kasi parang hindi kailangan na masyadong mapaglaro yung isipan mo para makita mo na simula Lunes hanggang sa kasalukuyan, napakasandaling panahon pa lang po na siya yung bagong Senate President at yung buong bagong liderato ng Senado, napakaraming drama masyado. Ano bang pinagtatakpan nila? Ano bang ayaw nilang mapag-usapan? Ang nakabinbin naman dyan, di ba? Yung nung nagkaroon sila ng kudeta, barilan, sigawan at kung ano pa man, at nagrereklamo itong si Senator Robin Padilla, ang nakabinbin dyan ay dalawang bagay lang naman. Arrest warrant ni Senator Bato de la Rosa, tapos yung overwhelming na impeachment ni Vice President Sara Duterte, di ba? Na dapat magbukas sila ng paglilitis sa Senado. Hindi kaya ploy na naman ito, hindi kaya part na naman ito ng script para pagtakpan yung mga kasama nila, di ba? Pero isang bagay pa, ang naisip ko lang din na alam mo, totoo naman na tingin ko dapat yung mga senador natin may respeto sa isa't isa, no? Pero feeling ko dapat ang totoong respeto na dapat meron ng mga senador ay yung respeto sa kanilang institusyon, yung respeto sa pag-iral ng batas, ng rule of law. Kaya kung may issue si Senator Robin Padilla sa respeto, bakit niyo po itinaka si Senator Bato de la Rosa? Tama. Dapat po yan ang respetuhin nyo. Respetuhin yung batas, respetuhin yung hustisya, yung proseso ng pananagutan, kayo po yung talagang questionable kung meron kayong pagrespeto. Dahil sa mga liliit na mga bagay, kayo po ay nagmamaktol, itong napakalaking bagay
napaka-importanting bagay na totoong nagpapakita ng respeto ng isang senador. Asan yung Ay, respeto niya sa institusyon? Tama. Nag-glutadric nga yung asawa mo sa loob ng kwarto mo. Nagsusuklay nga ng bigote yan eh. Nagsusuklay ka ng bigote. Di ba? Tapos ano ng mga kabalustugan. Hindi pupunta ka nga sa floor nang hindi ka handa. At hindi mo alam mga pinagsasabi mo. Yung asal mo at saka hindi mo paghahanda, yun ang kabastusan sa taong bayan. Yun Wala ang naman kabastusan. tayong problema sa may mga bigote. Wala naman. Wala naman. Ganun ka doon. Tapos, ito ayaw mo na sigawan pero patayan, okay ka. No? Ayaw mo na sigawan pero patayan, okay ka. Defender ka ng mga Duterte. Kahit sinugin ka, mag-aamoy Duterte ka. Patayan, okay. Pero masigawan ng konti, ayaw. Balat. Sabi niya pa dati, kayong mga kabataan, Naku. weak Weak kayo. kayo. Oh. Weak kayo, hindi katulad namin. Tapos, I still have the floor. Best friends talaga sila ni ano, no? Best friends sila ni Bato. Oo. Kaya talaga pareho, grabe ka naman. I still have the floor. Aray. Diba? Diba? Ano klase? Sino kayo ng weak? Ikaw, weak ka na. Hindi ka pa magaling, hindi ka pa matalino, hindi ka bagay na maging senador. Napaka-incompetent mo, Robin Padilla. Tapos, i-assist mo pa Baka, si Bato de la Rosa. Oh. Ikaw ang kasama umalis, ha? Oh. Ikaw ang kasama umalis. Kaya dapat talaga makasuhan ka rin sa lalong madaling panahon. Obstruction of justice yung ginawa mo. Sa akin lang ha, pangatlong lumpiang Shanghai ko na to. Ito pala, sa gilid natin may sumasalisi. Pangatlo ko ng Shanghai to, I love you, Ate Shawi. Ayan. Nag-aaway ang iyong asawa at ang iyong ex-boyfriend. Pero sana mahalin na lang natin ang Pilipinas. And kay Senator Robin Padilla, ex-convict ka nga eh. Wala mang sigawan sa mga selda. Bakit masyado kang sensitive sa mga ganyan at hindi ka po sinigawan? Pinaulit-ulit ko, ako Gen Z ako, kami yung tinatawag mong sensitive. Sensitive na nga ako, pero nung pinakinggan ko si Senator Kiko Pangilinan, di naman yun sigaw. Tamang parliamentary procedure lang yun. At sa ating mga kababayan na mahilig sa soap opera, katulad ko, nahilig ako nanonood ng soap opera, K-drama, o kaya mga Filipino drama. Alam kong mahilig tayo dyan, pero wag na tayong magpauto sa mga taong kung ano-ano ang mga pinagagagawa at pinapapaniwala sa atin. Wag na po tayong magpauto. Sa pag-ibig na lang kayo magpauto, wag na sa Senado. Senator Robin, kung gusto mong masigawan, punta ka dito sa With Due Respect. Makakatikim ka talaga ng sigawan. Yung mga macho-macho talaga, alam mo yung mga macho-machuhan na yan, sila talaga yung balat sibuyas at sila talaga kasi yung feeling entitled. Kaya naman macho-machuhan, kala nyo kung sino, di ba? Ganyan eh. Tapos, dahil sobrang taas ng entitlement nila, makanti mo lang ng konti, akala mo, end of the world na para sa kanila. Hindi. Ego talaga yung mga yan. Hindi din kasi sila sanay sa isang buhay na demokrasya, 'di ba? Yung aktibo na may balitaktakan sa iba't ibang panig, 'di ba? Nagkukumbinsihan kayo sa isa't isa, no? Sanay sila na sila lang yung nasusunod, hindi tinatanong. Ako pinakamakapangyarihan dito, ako pinakamalaking katawan, ako pinakamacho dito. Bawal akong tanungin? Pwede ba 'yon? Hindi po ganyan ang buhay sa isang demokrasya. Lalo pa sa isang democratic institusyon kagaya ng Senado, 'di ba?